Kamusta mga kaibigan? Alam mo ba na ang jersey number na ito ay banned sa NBA? At paano kung sabihin ko sa iyo na may technique pala para ka makakuha ng unlimited timeout? Ito ang mga rules sa NBA na tiyak na ikakagulat mo. Unahin natin ang rule na ito sa NBA, ang pagbabawal umutot. Oo, tama ka sa iyong narinig. Bawal sa NBA ang pag-utot. Dahil noong late 2000, kinawawa ang mga players sa NBA ni Dwight Howard dahil sa kanyang matinding pag-utot. Oh no! Si Dwight ay palaging umuutot at kilala talaga siya sa gawaing yun. Ang mga players nga sa NBA ay tinawag siya na the greatest fighter sa NBA. Oo, talagang sinabi nila yun. Subalit nagsimula na maasar ang kanyang mga teammate. Kaya noong 2009, ang Orlando Magic ay ginawa ang no flatulence policy. Ito ay ang pagbabawal sa pag-utot kapag sila ay may team activity. Akalain mong nabuo yung rule na yan dahil sa pag-utot ni Dwight? Well, I saw you. Grabe naman yan, Dwight. Ang baho siguro talaga ng utot niya, no? Alam mo rin ba na pinagbawal rin ng NBA ang trolling? Grabe, dami pala talagang dinadagdag na rule ng NBA. Noong 2022, si Russell Westbrook kasi ay pangit ang laro laban sa Kings. Kaya trinol siya ng buong arena. Dahil sa tuwing hindi siya makashoot, pinapatugtog ito ng DJ. What made that possession so good for them offensively? The young man is hustling. Westbrook with a deep three ball. Len with the rebound. And that's what happens when Fox pushes tempo. Great things happen. If you run with him, if you run with... Pagkatapos nila itong gawin sa buong laro, dinagdagan pa ito ng Kings sa pamamagitan ng pag-award kay Russ ng Ice Cold Player of the Game. Grabe sila, no? Pero medyo nakakatawa naman talaga, di ba? Pero hindi para sa NBA dahil kinabukasan sinabi nila sa Kings na ang pag-troll sa player habang nasa laro ay opisyal ng bawal ngayon. Ang sumunod naman ay ang isang dunk na sobrang delikado, kaya naman ang NBA ay pinagbawal ito. And I believe Shins has kept it alive again, did he? Yep, he did. Almost put it in too. Here's Bowie. Shaquille, hold on to the roof. The Shaq attack! Ang lupit Si Shaq kasi ay napakalakas dumakdak at nasisira niya ang buong basketball ring at nalalagay sa panganib ang mga players na nakapaligid sa kanya. Kaya noong 1993 ay napilitang gumawa ang NBA ng no-shotter rule na nagsasabing kung ang isang dunk ay makabasag ng backboard, hindi magiging counted ang puntos at magkakaroon pa ng technical foul ang player. Ibang klase rin talaga ang isang shot attack, no? Ibang klase din ang ating next rule. Dahil alam mo ba na sa NBA ay maaari kang mawalan ng milyong-milyong dolyar dahil sa pagiging mataba. Dahil noong 2022, si Zion Williamson ay umabot ng mahigit sa 300 pounds at siya ang naging pinakamatabang player sa NBA. Kaya noong pumunta siya para makipag-renegotiate sa kanyang kontrata, pumayag ang Pelicans na bayaran siya pero merong isang kondisyon, ang weight clause. Sinasabi dito na si Zion ay kailangan mas mababa ang kanyang timbang sa 295 pounds at kung hindi makukuha ni Zion ang kanyang millions of dollars. Napasobre yata ng food trip si Zion Mapunta naman tayo sa referees dahil literal na may rule na bawal tumawa sa referee. May ganun palang rule dahil noong 2007 si Tim Duncan ay nasa bench habang nakikipagkwentuhan ng mangyari ito. There he misses the free throw. And a technical foul called. I think it's on Tim Duncan sitting on the bench. Somebody on the bench for the Spurs. Yep, it's Duncan, who was unhappy with the lack of a call or a call earlier. Si Tim Duncan ay nagkaroon ng technical foul dahil sa patawa-tawa ito sa bench.
Pero hindi pa ito natapos doon. Dahil pagkalipas lang ng ilang minuto, ang isang mahinang tawa ang nagpatalsik sa kanya sa laro. And a blocking foul. Joey Crawford saying Alberto moving. Head Popovich doesn't like that one either. And another technical foul. And this was when Duncan's out of the game. He's thrown Duncan out of the game. Crawford now walking over. That's the second technical, which is an automatic ejection. Grabe ka naman, ref. Power trip ka ah. Ano ang susunod? Bawal ka tumingin sa referee. Oo, ganun na nga. Bawal din yun kay ref. Time out LA. Whack! Get out! But he didn't say nothing. Get away from me, Steve. But he didn't say nothing. Get away from me, Steve. Can I talk to you? He didn't say a word. Technical foul, Wallace. He's gone. No, not right. I asked him 3 times to stop staring at me to try to intimidate me. I'm done. He's gone. Patay, nayari si Rashid dun na. Hindi umubra ang makuha ka sa tingin. Grabe, talagang mayroong rule ang NBA sa lahat ah. Tulad na lang ng rule na ginawa ng NBA na kung sakali ang buong team ay mamatay. Noong January 16, 1960, ang Minneapolis Lakers ay pauwi na galing sa laro nila sa St. Louis at ang kanilang eroplano ay nagkaaberya at walang option ang piloto kundi ang crash fall. Pero himalang ang lahat ay nakasurvive. Ang near-death experience na ito ay nagdulot ng seryosong tanong sa NBA. Kung ano ang mangyayari kung ang isang buong team ay mamatay. Kaya pagkatapos ng insidenteng ito, ang liga ay gumawa ng rule, ang disaster draft. Sinasabi dito na kung higit sa 5 player ang mamatay sa isang team, ang NBA ay gagawa ng isang emergency draft kung saan ang apektadong team ay kukuha ng mga player mula sa ibang team hanggang sa mapuno nila ang kanilang roster. Ang sumunod ay ang player na nandaya. Noong 2016, sa laro ng Hawks at Rockets, sa first quarter, si Paul Millsap ay nasa free throw line nang biglang naging malagkit ang bola. The Rockets had a 19-point lead early in the game, and Millsap's telling him to look at the ball. Must be sticky. May nag-spray sa bola ng isang malagkit na bagay na ang tawag ay stick them. Hindi lang ito nakakadiri kundi nilabag din ito ang isang rule sa NBA na nagsasabing ang pagbabago sa basketball sa anumang paraan ay mahigpit na pinagbabawal. So ang mga players ay napaisip kung sino nga ba talaga ang naglagay sa bola ng glue. Pagkatapos nila i-review ang tape, nalaman na nila kung sino at yun ay si Dwight Howard. Millsap threw the ball back to the ref because Dwight Howard, when he came to the sideline, he sprayed some stuff on his hands that made the ball very sticky. Nang mabalitaan ito sa social media, nagalit ang mga tao at sinasabing nandadaya si Dwight. Kaya kinabukasan walang choice si Dwight kundi i-defend ang kanyang sarili. I just think that it's getting overblown, like I'm doing something, crazy. Again, I've never been a cheater. I've never been a type of player that has to do something illegal to win. It's upsetting, but I can't control it. I've been using the spray for the last five years. I've never hid the spray. I've never did anything to try to hide what I was doing. Ngunit sa huli, ito ay naayos din naman dahil sa halip na pagmultahin o suspindihin si Dwight, ang NBA ay binigyan lang siya ng warning. Grabe ka naman kasi Dwight, wag mo na kasi lagyan ng pampalagkit ang balls. Usapang balls na lang din naman, alam nyo ba na sa NBA ay bawal mo hawakan ang iyong sarili? Ano daw? Kasi noong 2004 playoffs, sa laro ng Kings versus Timberwolves, lamang ng isa ang Timberwolves at meron na lang 30 seconds at na-shoot ni Sam Cassell at nag-celebrate siya ng ganito. What about Cassell? 3-point lead. That's a tough shot. Sam Cassell. O diba, hawak niya nga ang kanyang balls. Iyon na ang naging simula ng nuts grabbing epidemic dahil sa halos lahat na ng NBA players ay nag-umpisa na ng nuts grabbing celebration na to.
Kaya naman noong 2010, ang NBA ay gumawa ng rule na nagsasabing kung sino mang player ang humawak sa kanilang balls ay magmumulta ng nasa $25,000. Kung sa akala nyo na huminto na sila dahil sa punishment na yun, well, hindi pa rin. Patuloy pa rin nilang hinahawakan ang kanilang mga balls kaliwat kanan. Kaya naman ang mga players na ito ay umabot na ang multa nila sa halos $200,000. Grabe naman kasi Sam Cassell ang pinauso mo, kakaibang celebration. Mapunta naman tayo sa 4-point line. Si Steph Curry kasi ay binago ang rule ng basketball. Sa paglipas kasi ng mga taon, siya ay nag-a-average ng 45 sa 3-point line. So ang mga team ay nag-isip kung paano sila makakashoot ng ganun. Well, para ka makapaglaro katulad ni Steph, kailangan mo mag-practice tulad ni Steph. Kaya noong 2017, ang mga teams ay nagsimula ng maglagay ng 4-point line sa kanilang practice facilities tulad ng Hawks. Tapos meron din ito ang Bucks. Tapos akalain mo rin bang si Ben Simmons ay tumitira rin sa half court? Wow, para na rin siyang si Steph ah. Mapunta naman tayo kay Dennis Rodman. Alam mo ba na napilitan ng NBA na iban ang kanyang jersey number noong year 2000 noong pumirma si Rodman sa Mavericks. Noong nasa meeting siya sa may-ari ng Mavs na si Mark Cuban, gusto niya talaga gamitin ang jersey number 69. Si Mark ay down noon. Kaya kinabukasan ay umorder siya ng 10,000 na Rodman jersey na may number 69. Subalit nang malaman ito ng NBA, hindi nila nagustuhan ang number ni Rodman. Kaya sa huli ay napagdesisyonan nila na ipagbawal ang number 69. Kaya no choice si Rodman kundi magsuot ng jersey number 70. Grabe, ano ba kasi yung 69? Ang susunod naman nating rule ay ang pagbabawal sa mga NBA player sa paggamit ng Twitter. Ganon, ibang klase ka talaga NBA. Nung late 2000 kasi, nung unang lumabas ang Twitter, ang mga player ay na-addict dito. Nagsimula sila mag-tweet ng kung ano-ano. Tulad ng si Shaq ay tinitweet kapag umuutot siya. Si KD naman ay nagbabanta sa mga tao. Tapos ang ilang player ay nagtutweet habang nasa sarili nilang basketball game. Kaya noong 2009, ang NBA ay gumawa ng Twitter rule na nagbabawal sa mga players na mag-tweet habang nasa workout sila at magmumulta sila sa NBA ng thousands of dollars sa mga offensive tweet. Kailangan nila maging maingat sa pagtutweet. Tapos paano kung sabihin ko sa iyo na merong isang cheat code sa NBA rulebook na maaaring magbigay sa isang team ng unlimited timeout? Ang mga NBA teams kasi ay meron lamang 7 timeout sa kanilang laro. Ngunit pagkatapos nilang magamit ang lahat ng ito, pwede pa rin silang tumawag ng timeout. Pero sila ay bibigyan ng referee ng technical at magkakaroon ng free throw ang kalaban. Alam mo ba, noong 1976 NBA Finals, ang Suns ay ang tanging team ang gumawa nito sa history ng NBA. 1 second na lang ang natitira at naghahabol sila ng 1 point at wala na silang natitirang timeout. Nagpasya ang Suns na makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagtawag pa ng isang timeout at magkaroon na lang ng technical foul na nagbigay naman ng 2-point lead para sa Celtics. Subalit sa timeout na yun ay gumawa sila ng hindi inaasahang pangyayari. They'll have to throw it up. Garherd, turnaround, shot in the air. It's good. It's tied again. I don't believe it. Garfield Hurd at the buzzer. Threw one in outside. We've got a third overtime in a Boston gun. It's 112-112. Grabing take risk ang ginawa ng Suns sa play na yun. Mga kaibigan, iyan ang mga rules sa NBA na ikakagulat mo. Ano ang masasabi mo rito? Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Kinuwento TV. Pa-like na rin ang video natin. Salamat!